Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito may babanata na naman po tayo. Matindi ho itong breaking news na ito. Una ho sa lahat, para klaruhin lang ho natin, hindi po ako ito ha. Pareho po kaming kalbo pero mas sexy naman ako dito. Anyway, meron po kasing nag-trending kahapon itong nakaraang weekend na isang siklista at saka isang mamang nagalit at binunot at kinasakuno. Mga ganun, no? Kinasa ang kanyang barel. Naku po, patay tayo dyan. At eto na nga, nag-trending ito sa social media dahil talagang marami ho ang nagalit dito sa mama na ito dahil nga ho, alam nyo, minsan talaga, pag tayo nakakaramdam ng pang-aapi, di ba? Sa mga mayayabang, medyo nagagalit talaga ho tayong mga mamamayan, di ba? Para hong nagalit ho itong mga netizens pagdating ho dito sa mama na ito dahil nga may pagkasang naganap. Alam nyo, sa totoo lang, kasi iba sa kababayan natin, mukhang hindi ho ata alam ibig sabihin ng PTC. Permit to carry. Hindi to permit to kasa. Kasi akala siguro nila PTC. Yung kay kasa. Permit to kasa. Hindi ho permit to kasa ho yan. Permit to carry po yan. Ang ibig sabihin lang po niyan, maaari nyong bitbitin at ang baril po ginagamit lang sa self-defense. Okay? Para ho lang sa kaliwanagan ng ibang mga may PTC dyan. Self-defense po ang baril. Hindi ho yan pananakot o di kaya paninindak at higit sa lahat pagmamayabang. So, para ho lang klaro, nagalit po ang mamamayan. Ano ho ba yung tinutukoy natin? Pakita na lang natin yung picture kasi dinaw na ho yung video. Ayan, ayan. Galit na galit siya. Alam mo, sa totoo lang, sir, kung ako sa inyo, dinaan nyo na lang sa muka. Mukha nyo pa lang, sir, natakot na sigurado ako yung sa siklista, hindi nyo na kailangan kasahan. Hindi, sa totoo lang, pag ako, nakasalubong ko to si sir. Sir, hindi naman. Nagbabike lang. Hindi nakakatakot ng ni sir, at saka isipin mo, may pin pa yan. O, malupit siyang pin na yan. Yan ang nagdala dyan, yung pin na yan Actually, yung pin na yan, marami tuloy nagtatanong kung siya ho ba ay government official o hindi, di ba? Kasi yung mga pin na ganyan, mga pang-official yan Lalo na yung mga bagong appointed. Mali. Pasensya na. Di ba, totoo naman Kaya nga, anyway, nagalit ang netizen at nireport to at ayan na nga, nireport to siya sa pulisya at kahit to ang Quezon City LGU ay nagbigay ho ng pagkukondena dito sa nangyari na ito. At kahapon, nag-press con siya. So, marami na mga ganitong pangyayari pagkatapos ng press con, tapos na yung kwento. Okay? Kasi, alam mo, ang mamamayang Pilipino, magaling kumundi na yan. Pero pag nag-sorry ka naman dyan, medyo nagpapatawad dyan. Pero kung ikaw ay lalo pang nagyabang. Naku po. Ang totoo niyan, lalong magagalit at maiinis ang taong bayan kesa nasa sorry. Alam niyo yung mga jowang sorry pero, may mga ganun sorry pero, gagalit ang mga jowa sa mga ganyan, di ba? Yung sorry pero nauna siya Mari nahuli mo na yung jowa mo, di ba, na may nakasama, may hawak-hawak na kamay, o di kaya may nakapatong. Anong kagad sasabihin ng jowa nyo? Sorry, kasi nalungkot lang ako May dahilan pa. Ang sorry na. Wala nang dami-daming pero may bat-bat pa kayo Pag sinabi ng sorry, ganun na yon. Wala, sorry kasi inakit niya ako hindi mo ako pinagbigyan kaya napunta ako dun sa bet ako di ba? Wag ganun. Dapat pag sinabi mong sorry, wala nang bat-bat, di ba? Sorry, wala nang pero. Sorry na lang. O, di ba? Anyway, itong si ano kayo papangalan natin dito kay Sir? Ang tapang kasi ni Sir si ano na lang siguro. Basta itong matapang na Sir, si Sir Tapang. Si Sir Tapang siguro tingnan natin yung kanyang
pag sorry, di umano. Actually, hindi ko nga alam kung nag-sorry siya eh. Parang iba kasi yung ano eh, yung dating nung presko niya para sa ibang mga tao ha. Tingnan natin ha, panoorin ho natin. Oh. Sa Ay, hindi yan. Ayan, ko po, dati at sa ngayon, wala pong kinalaman sa kasapong ito. Sa pulpong ito. Sa isa na po kayo. so tinanong siya kung ano ba, kayo ba government official, ano ba trabaho ninyo? Dati po ba kayong nasa gobyerno? Ito po ang sagot niya. Ang sagot niya ay, Trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala pong kinalaman sa kasapong ito. ang trabaho ko po ay wala akong kinalaman sa kaso na to. Okay, okay. Sir, ba't nawala yung pin? Hindi, yung kagad ang una ko napansin. Sabi ko, ba't nawala yung pin? Hindi, sana ang ginawa niya, nagsuot na lang siya ng iba. Kasi pareho yung itsura di ba? Tapos biglang nawala yung pin. Sana nagsuot na lang kay Sir ng mga pang-golf, yung mga ganon. Talay. Sa pulpong ito. Sa isa na po kayo. Pero kayo po ay government employee, sir. Just to... Hindi ko po masasagot sa ngayon po yan. Ang pag-uusap ko lang po sa Ayan. Hindi daw niya masasagot sa ngayon yan. Malay nyo next time. May next time pa kaya yan? Harap pa kaya si Sir sa media? Kasi parang medyo na-irritate siya dun sa media. Paulit-ulit yung tanong. Di inulit pa eh. Ito namang media eh. Talagang tinanong kasi siya eh. Basta walang kinalaman doon sa trabaho ko. Tapos inulit siya. Government official po ba kayo? Ulit-ulit? Kaya medyo siguro sabi niya, wala akong kinalaman to ha. Oo. Tapos eto na. Eto na yung malupit na sagot niya. kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Masyadong binabatikos daw sa social media. Masyadong sa madaling salita gina-judge sa social media. Naku po, ayan tayo eh. Gagawa-gawa tayo ng hindi maganda. Tapos pagka nabira tayo at nabanatan tayo sa social media, gagalit kayo sa social media. Sino ba yung social media na yan? Hindi, alam mo, pasensya na ho, sa mga may balak gumawa ng masama at may balak gumawa ng hindi maganda sa publiko, wag nyong iisipin na walang kamera. Alam nyo ngayon, lahat may camera na. Okay, lahat ng tao ngayon may video-video na, lahat ng cellphone nila. Kaya ingat po tayo, wag po tayong masyadong inaano natin yung init ng ulo natin. Alam nyo sa sa sasakyan, dapat po talaga wag po tayo mag-iinit ng ulo. Kahit ano pa hong gulo ng trapiko. Kasi, alam nyo, marami naman talagang magulo sa kalsada. Pero ika nga, tandaan nyo itong quotation na ito. Ano ito? Napaka-importante ito. Mabigat tong quotation na to. Tandaan nyo ito. Ha? Pikon talo. Lupit Hindi totoo. Yan yung pinakamalupit na quotation sa lahat to. Pikon talo. Yan ang nangyayari. Okay? Yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Sandali, first time ko lang magsalita tungkol sa inyo. Hindi pa ako nagsalita, ha? Wait lang. Hindi nila alam ang punot dulo. Marami kagad magko-comment. Nakita na kasal. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. Yun ang kanyang argumento. Hindi daw naman nakita natin yung umpisa kung bakit siya nagkasa. So parang, sir, you are justifying. Sabihin na natin, sir, etong siklista na ito, bastos. Sabihin na natin, sir, walang galang, siraulo, namimikon. Still, hindi pa rin po tama ang kasahan o hindi pa rin po tama ang labasan ng baril. Sabi ko nga ho, di ba, sa quotation ko, pikon talo sa kalsada. Yan ho talaga ang kalakaran dyan. Yan ang sistema. Kung ayaw nyo po, sir, wag na po kayong pumunta sa kalsada. Kasi ho talaga marami nakakapikon sa kalsada, yung talagang sila pagalit. Yung ikaw na nga sinagi, ikaw na nga siningitan, sila pagalit. Marami niyan, sir. Kaya kung kayo ay pikon, sir, medyo maganda, sir, mag-Netflix na lang kayo sa bahay. O kaya manood-nood na lang kayo, sa pamilya na lang kayo. Di totoo yan, hindi ako nagbibiro. Kasi talagang ganyan. Tulad doon yan, sabihin na natin may nangyari na malupit. Ibig sabihin, talagang hindi ho maganda ang ginawa ng siklista na yan. Gayun pa man, sir, hindi justified na labasan natin ang baril. Unless may daladalang kutsilyo at sasaksakin na kayo. Ayun, talaga. O kaya naman may dalang baril at bumunot na siya ng una.
unahan nyo na. Pero kung parang wala naman sir eh. Para naman nakitang-kita naman natin nagbabike lang eh. Siguro, malamang nasingitan kayo, nasagi kayo, o kung anong paman, mali pa rin po talaga sir. Wag na ho na natin i-justify. Lalo lang naiinis ang netizen sa ginagawa ninyo eh. Nagdadahilan pa ho kayo kung bakit nyo binunot yung baril. Yan ang kinagagalit ho ng mga netizen. Kesa natanggapin na lang natin, pasensya na, uminit ulo ko, talagang inaway lang ako kanang nito, kaya medyo napainit ulo ko. Ganun na lang, sir. Sorry na lang, okay na yun, tatanggapin na ng tao. Pero yung mag-justify pa, that's not nice. So every time na lang nasisingitan tayo, every time uunahan tayo, every time nababastusin tayo, justifiable ang bunutan ng baril? That's not nice. That's not PTC po. The PTC is for tago lang yan. Yan lang yan sa sasakyan mo o nakatago lang sa katawan mo. Pero hindi po pwede yung nakikita ho ng tao yan. Na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yan. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo ng vloggers. Sana maging responsable po tayo na vloggers. Kami pa talagang irresponsable. Sir naman. Sir! Alam nyo, itong ang kinalulungkot ko talaga. Kinalulungkot ko ito. Dahil sa mga ganito, kaya tuloy nadadamay, ika nga, yung ibang mga responsible gun owner. Alam nyo, ako, I really support responsible gun ownership ha. Kasi po, napaka-importante ho niya, lalo na sa panahon natin, hindi natin alam kung sino-sino ang mga masasamang loob. Taka ito mga masasamang loob na ito, hindi naman ho kumukuha ng LTAP yan o ng PTC. Lahat ho yan, loose firearms. Kaya ho akong agree ako na tayo magkaroon ng responsible gun owner, di ba? Ang problema, yung mga katulad nyo ho, sir, nasisira ang imahe ng mga matitinong may bit-bit na baril para sa kanilang proteksyon. Pasensya na ho Kung gusto nyo ho kami maging responsable vlogger, maging responsable ho kayo na gun owner. Yun lamang po ang sa akin kasi hindi naman po talaga tama yung ginawa ninyo. Alam nyo, kung kayo ay mainit ang ulo, kaya nga ho tayo meron, di ba, meron tayong exam sa LTAP na para ho tingnan kung tayo ho ay mainitin ang ulo, kung tayo ho ba high blood, dapat nandun ho yun eh. O di ba? Siyempre hindi naman natin mamamalayan. Malay nyo nung time na kumuha siya, hindi naman po siya high blood. Pero ngayon dahil nga sa marami ng alam naman natin mga pagkain ngayon, di na magaganda. Naging high blood na si sir. Pag ganun sir, wag ho tayong magbitbit na lang ng baril. Lalong-lalo na ho pagka tayo mainit na ulo. Maganda ho niya, kunwari may mga PTC kayo. Pag mainit na ulo ninyo, itago nyo na kagad yung baril sa hindi nyo madadampot. Di ba? O di kaya, ang pinakamaganda ho niya, magsama ho kayo ng mahal sa buhay. Di kasi tandaan ninyo, usually pag may asawa yan, di ba? Yan. Yan o yung pumipigil sa atin eh. Abot nyo kagad yung baril sa kanya. Pakitago mo muna, mainit na ulo ko. Hindi, walang biro. Kasi alam nyo, wala pa sigurong 5 minutes yung ginawa ninyo, wala pang 1 minuto siguro yung pagbunot ninyo. Pero apektado yung buong buhay ninyo niyan. Tapos, gayon sir, ayaw nyo pa hong mag-sorry. Sana ho, mag-sorry na ho tayo ng tama. Anong sorry tama? Sorry, uminit ulo ko. Pasensya na. Nagkamali ako. Ganun. Alam nyo, sa totoo lang, matatanggap naman ng taong bayan, pero yung ganyan dahilan, di maganda. Alam mo, ito na lang ang kinagandahan dito. Ito ang good news dito. Ang good news dito, ang ating pong kapulisan, sa pamumuno po ni PNP Chief Acorda, at ang ating head ng FEO, yung Firearms Explosive Office ng PNP, na si Police Brigadier General Kenneth Lucas, ay napakabilis magresponde dito. At dahil po sa nangyari na ito, ni-revoke ho yung lisensya niya, yung LTAP niya. At lahat ng baril ay nasuko na ho.
ito ho ang ating breaking news ngayon. Alam mo, nakakatuwa talaga ang PNP. And ako, alam nyo naman, ako'y kritiko ng gobyerno natin. Pero pag meron ng magandang ginagawa, pinupuri ho natin sa channel na ito. At isa ho sa mga mabilis kumilos ngayon ang ating PNP chief at ito hong FEO na si Police Brigadier General Kenneth Lucas po. Ito, panoorin ho natin ha. Good morning. Today is August 28, 2023. Yesterday, a video was uploaded sa social media which goes viral involving a motorist and a cyclist. Yung video na ito is nakuhanan somewhere sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Immediately, nung nakita natin, the Chief of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda, ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the LTAP of the individual who was seen pulling his gun. Ganon ho kabilis yan si PNP Chief Acorda. At ito hong si General Lucas. Talagang agad-agad. Kasi alam nyo, pasensya na ho, huwag ko kayo magagalit. Medyo marami yung na-disappoint doon sa press con nung mama. Parang ang dating parang yung hustisya wala bang nakuha yung mamamayan. Ito, pag revoke ng LTAP, dito ho makikita natin. Talagang mabilis hong kumilos ang ating kapulisan ngayon. And the individual was identified as Wilfredo Dioya Gonzales. Ito po yung ginawa nating revocation order. It was revoked yesterday, August 27, 2023. Naku po, na-revoke na pala kahapon pa. Ganong kabilis. Nag-trending yan, I think Saturday eh. Tapos agad-agad, ni-revoke agad. Palakpakan naman. Sir Lucas, napakatikas ninyo. Holiday kahapon Ay, hindi, Sunday kahapon. Nung ngayon, holiday. Anak naman ng wewe. Nagtatrabaho itong mama na to. Hindi, alam mo, marami ngayon, marami ngayon ang bakasyon. Di ba? Sa katunayan, ang dami ko nga ayusin sana ngayon. Kaya lang, dahil sa bakasyon, hindi ko maayos. Pambihira ho ito si General Lucas, oo. Nang bilis kumilos eh. Hindi, tinan nyo naman Kahapon, ni-revoke niya na. Ngayon, talagang nasa opisina niya yun eh. Grabe na ho ito si General Lucas. Galing niyo, sir. This morning, we confiscated Yon! all the firearms and Nakuha ka agad. Ang lupit ni, ang bilis, ang ganda pa ng mga baril. Wala pa dyan dun sa sinuko niya sa QCPD. Kasi yun, nakita ko yun, parang Glock 17 ata yun. Correct me if I'm wrong Parang yun yung binanggit Glock 17 yun eh. Naandun, sinuko sa QCPD kasi agad-agad. Tapos naman, ngayon, itong 3 pa niyang baril kinuha. Naku po. under the name of Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45, Yun 3 caliber. Feeling ko pumuputok to eh. Oo. Hindi, baka yung mga sa sports magaling pumutok to. Kasi yung baril niya pwede naman isa lang. Hindi, alam mo sa totoo lang, ikaw usually, isa lang eh. Isang 45, isang 9mm. Unless pumuputok ka talaga, yun, nag-iipon ka ng maraming baril, di ba? and 1 9mm pistol. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington, also a caliber 45. Ibang brand pa And lastly, an Armscore, caliber 45. Yung isa pong firearm niya is, was deposited at the Quezon City Police District. And sooner, the Quezon City Police District will turn over the said firearm to the Firearm and Explosive Office. So,
Ito pong firearms na ito is nakonpiska na natin. It will be deposited dito sa Firearm and Explosive Office. And reminder lang po, doon sa mga kababayan natin, Oh. today is the start of the Kanban Yun! and will last until the 29th of November of this year. So, in order for you to bear your firearm legally outside your residence, you have to apply for a gun ban exemption sa COMELEC. Ito po ay online. Pwede nyo buksan yung website, nakalagay naman po doon yung steps kung ano yung gagawin natin, no? And with that exemption, you can now go to the range or legally carry your firearms outside your respective residences. Ayan po, si Brigadier General Kenneth Lucas. Galing, bilis. O, paalala lang sa may mga PTC ulitin natin. Ang ibig sabihin po ng PTC, permit to carry, hindi o permit to casa. Pangalawa, ngayon po ang simula ng gun ban. So kahit may PTC ka, kailangan mo ng COMELEC exemption. Yan kautusan yan ng ating batas dahil meron po tayong darating na eleksyon. Okay? So hindi ho sapat ang PTC, kailangan ng COMELEC exemption. Ito lang ang ating panghuling masasabi dito. Maraming salamat PNP Chief Acorda, maraming salamat PNP Police General Kenneth Lucas. Thank you very much sa mabilis ninyong aksyon. Alam nyo, dahil sa ganyan, nararamdaman ng taong bayan na kakampi namin kayo sa sa laban nito. Kasi alam nyo, minsan talaga ang taong bayan feeling nila na naaapi talaga eh. Yan naman ho talagang totoo. Sa atin, sa Pilipinas, pagka merong mayaman o di kaya nasa kapangyarihan, di ba alam natin na nadadaan sa palakasan. Alam nyo, ako nga, may hinala nga ako kay Sir. Dun sa, mataas ang posisyon nito sa tingin ko. Pero gayon pa man, ginawa ninyo, Sir, ang inyong sinumpaang tungkulin na i-revoke ang mga irresponsableng gun owner. Maraming salamat po, PNP Police General Kenneth Lucas. Thank you ho. Maraming salamat. At sa uulitin, mga banat Teros, follow lang ho kayo dito para pag may balita ho tayong malupit, kayo ay updated. Thank you very much. God bless everyone.